Hiwalay na tayo sa loob ng 1 linggo. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Walang ganang bulalas ng asawa ko. Ngunit sa loob ng 1 linggong iyon, nagawa ko ang isang bagay na mag-iiwan sa kanya ng walang-wala. Hiwalay na tayo sa 1 linggo. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Sinabi iyon ni Crisanto nang hindi man lang nakatingin sa kanya. Nakatayo siya sa may pintuan. Sinasarado ang zipper ng kanyang jacket habang nakatingin sa salamin, sa halip na sa kanyang asawa. Hawak ni Mayumi ang isang plato. Mainit pa ang plato. Kararaan lamang niya itong hanguin mula sa kalan. Umaalingaw-ngaw ang amoy ng ginisang corned beef na may patatas at sibuyas. Anong sinabi mo? Mahinang tanong niya. Ano raw ang narinig niya? 1 linggo. Iipunin ang mga gamit at lilisanin ang bahay. Kalmadong inayos ni Crisanto ang kwelyo ng kanyang jacket na parang nagbabanggit lamang ng paparating na ulan bukas. Bahagyang nanginig ang hawak na plato. Ipinatong ito ni Mayumi sa ibabaw ng maliit na cabinet upang hindi mabitiwan. Crisanto, ano ba ang sinasabi mo? Sabay pa tayong nag-almusal kaninang umaga. Sabi mo manonood pa tayo ng sine mamayang gabi. Nagbago na ang plano. Ngumisi siya sa isang gilid ng kanyang labi. Tama si Mama tungkol sa iyo. 8 taon kong binuhat ang pabigat na ito. Pabigat? Namamaos ang boses ni Mayumi. Ako? Pabigat? Bakit? Sa wakas ay lumingon ang lalaki. Malamig at tila sa ibang tao ang kanyang mga mata. Ano ba ang naiambag mo sa pamilyang ito? Walang anak, walang pera. Puro maiinit na plato lang ang idinidikit mo sa mukha ko. Sawa na ako sa lahat ng ito. May narinig na pagpihit ng susi sa kandado. Kusang bumukas ang pinto. May sariling susing hawak ang biyanan niya. Pumasok si Ginang Rosalinda nang hindi naguhubad ng sapatos. Dire-diretsyong naglakad sa malinis na sahig na nag-iwan ng mga bakas ng basa at putik. Inilibot niya ang paningin sa sala, tila kinakalkula na kung saan ilalagay ang mga gamit kapag wala na si Mayumi. Ano? Nasabi mo na ba? Tanong niya sa anak, nang hindi man lang binabati ang manugang. Nasabi ko na. At tama lang. Inihagis ng biyena ng kanyang basang shawl nang direkta sa mga kamay ni Mayumi na parang isang katulong. Masyado mo itong pinatagal, anak. Nakatayo si Mayumi hawak ang dayuhang shawl, hindi alintana kung nananaginip siya o hindi. Mama Rosalinda, ipaliwanag niyo naman po kung ano ang nangyayari. Tiningnan siya ng biyenan mula ulo hanggang paa, mabagal, kasabay ng pamilyar na ngiting laging nagpapanginig sa kalamnan ni Mayumi. Ang nangyayari, Ineng, ay masyado ka nang matagal na nakikitira rito. 1 linggo ang palugit mo, kung idadaan natin sa maayos na usapan. Nagtuloy siya sa kusina. Dumampot ng isang pirasong patatas mula sa kawali gamit ang kanyang mga daliri. Tinikman niya ito at napangiwi. Hanggang ngayon, hindi ka pa ring marunong magluto. Masyadong maalat. Hawak pa rin ni Mayumi ang shawl, habang iisang kaisipan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pinagplanuhan nila itong dalawa ng maaga. Ipinatong niya ang shawl sa silya, at sinundan sila sa kusina. Teka lang, walang aalis. Crisanto, bahay ko rin ito. 8 taon tayong nagsama. Hindi mo ako maaaring palayasin ng basta-basta. Iyo? Maikli at tuyot na tumawa ang biyenan. Aba, nagpapatawa ka. Anong sayo rito? Ituro mo nga. Iyo ba ang mga pintura sa dingding? Pati ang mga muebles ay pinaghatian natin. Sabay nating ipinagawa ang bahay. Kalahati ng sweldo ko ang inilaan ko rito sa nakalipas na mga taon. Ah, ang sweldo mo bilang kahera. Sumimangot si Ginang Rosalinda. Huwag mo akong patawanin. Lahat ng narito ay nakapangalan kay Crisanto. Pati bahay, pati sasakyan. Wala ka namang dalang yaman nang magpakasal ka. Hindi ka pa nagbigay ng apo. Bakit ka bibigyan ng parte? Bumaling si Mayumi sa asawa. Crisanto, sabihin mo sa kanya. Magsalita ka naman. Binuksan niya ang refrigerator. Kumuha ng isang bote ng malamig na tubig at diretsyong uminom mula rito. Tama si Mama. Sa mata ng batas, akin ang lahat ng ito. Huwag mo akong galitin, Mayumi. Iligpit mo na ang mga gamit mo ng tahimik at maghiwalay tayo ng maayos. Kung magmamatigas ka, aalis ka rito bitbit lang ang isang bag. Nang maayos? Hiningal siya. 8 taon kang ngumiti sa harapan ko. Tapos sa likod ko, nakipagkasundo ka na pala sa nanay mo. Huwag mo akong sigawan. Tamad na sagot nito. Sumasakit ang ulo ko sayo. Umupo ang biyenan sa hapagkainan na parang siya ang may-ari. At ipinatong ang mga siko sa mantel. Kaya ganito, Ineng, makinig ka. Bukas, may darating na tao na may dalang mga papeles. Pipirma ka roon na wala kang anumang hinahabol.
At baka bigyan ka pa namin ng kaunting pera pang umpisa bilang awa. Anong mga papeles? Naalarma si Mayumi. Mga karaniwang papeles tungkol sa annulment, napaiwas ng tingin ng biyanan ng isang segundo, isang mabilis na segundo. Ngunit napansin ito ni Mayumi. Huwag kang mag-alala, naaayon lahat sa batas. Wala akong pipirmahan hanggat hindi ko nababasa. Padabog na ibinaba ni Crisanto ang bote sa mesa, tumalsik ang kaunting tubig. Mukhang hindi mo yata nauunawaan kung sino na ang nasusunod dito. Lumapit siya at tila inaninuhan ang asawa. Makinig ka, kabutihan mo ang iniisip ni Mama. Kabutihan? Palipat-lipat ang tingin ni Mayumi sa kanilang dalawa. 8 taon ng buhay ko ang sinira ni Ginang Rosalinda. Kesyo hindi ako marunong magluto, pangit akong manamit, o hindi ako makabuo ng apo. Tapos kabutihan ko ang iniisip niya? Aba, anong akala mo? Tumayo ang biyenan. Gusto ko ng pinakamabuti para sa anak ko. Tapos ikaw ang iniuwi niya. Wala iyon. Lahat ng pagkakamali ay pwedeng itama. Umalis si Mayumi at pumasok sa kwarto, saka naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng dingding, naririnig niya silang nag-uusap. Mahina iyon, ngunit may mga nahagip siyang salita. Kailangan nating bilisan, hanggat hindi pa niya naiintindihan, boses ng biyenan. Aayusin natin ang lahat bago mag-Biyernes, boses ni Crisanto. Natigilan si Mayumi. Biyernes! Aayusin. Anong aayusin? Ang proseso ng annulment ay hindi ganoon kabilis. Iyon lang ang alam niya. Lumabas siya patungo sa pasilyo. Biglang tumigil ang pag-uusap. Ano ba yung tungkol sa Biyernes? Huwag kang makinig sa may pinto, saway ng biyenan. Hindi iyan magandang asal. Pumunta ka na roon at mag-ayos ng gamit. Magpakapagod ka, wag puro chismis. Inakbayan ni Crisanto ang kanyang ina. Halika na ma, ihahatid na kita. At ikaw, lumingon siya kay Mayumi. Mag-isip-isip ka. Nagsimula na ang 1 linggo mo. Sumara ang pinto. Naiwang mag-isa si Mayumi sa bahay na tinirhan niya ng 8 taon at biglang hindi na itinuturing na kanya. Hindi pa lumilipas ang kalahating oras nang muling tumunog ang kandado. Napapitlag si Mayumi, inakalang may nakalimutan lang ang biyenan. Ngunit pumasok si Crisanto sa sala at sa likuran niya ay isang nakababatang babae na nakasuot ng mapusyaw na damit. Pasok, huwag kang mahiya, sabi ni Crisanto sa babae na para bang wala roon si Mayumi. Ito na ang magiging bahay natin. Hinubad ng babae ang kanyang manipis na cardigan, isinabit ito sa mismong sabitan ni Mayumi at inilibot ang paningin na parang siya ang may bahay. Nasa 25 taong gulang. May mamahaling bag at sobrang tamis na pabango na nagpakirot sa dibdib ni Mayumi. Ayos lang, malambing na sabi ng bisita habang sumisilip sa kwarto. Basta itatapon nating lahat ng muebles at papalitan ang kulay ng dingding. Nakakadiri ang disenyo. Crisanto? Mahinang sabi ni Mayumi. Sino siya? Si Chantal. Hindi man lang siya lumingon. Masanay ka na. Siya na ang magiging reyna rito. Naglakad-lakad si Chantal sa sala, hinaplos ang estante. Binuksan ang pinto ng aparador at sumilip sa loob. Masyadong maliit ang aparador. Pero ayos lang, magpapagawa tayo ng walk-in closet. At itong dingding na ito, itinuro niya ang isang sulok. Gigibain natin. Gagawin nating studio type. 'Di ba mahal? Nakatayo lang si Mayumi, hindi makabigkas ng kahit isang salita. Isang estrangherang babae ang naglalakad sa loob ng bahay niya at pinaplano itong baguhin ayon sa sariling panlasa. Mahiya naman kayo sa harapan ng buhay na asawa. Sa wakas ay nabanggit niya. Anong asawa? Ngumisi si Chantal. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ex na lang. Binigyan ka na ng 1 linggo, 'di ba? Kaya mag-impake ka na. Huwag mo nang patagalin. Muling bumukas ang pinto. Bumalik ang biyenan dahil naiwan nito ang shawl. Nang makita niya si Chantal sa tabi ng aparador, natigilan si Ginang Rosalinda. Humaba ang mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Mataray nitong tanong. Sinabi ko na sa iyong huwag kang magpapakita rito ng mas maaga sa napag-usapan. Ano bang masama? Nagkibit balikat si Chantal. Tumitingin lang. Magiging bahay rin naman namin ito. Namin? Nanliit ang mga mata ng biyenan. Ineng, huwag kang masyadong ambisyosa. Pag-aari ito ng pamilya. Ipinundar ko ito para sa anak ko, hindi para sa iyo. Sabi ni Crisanto. Dito kami titira pagkatapos ng kasal. Humalukip-kip si Chantal. Kahit ano pang sabihin niya, humakbang palapit ang biyenan. Ang bahay na ito ay ipapangalan muna sa pamilya, sa tamang proseso. At sa ngayon, wala ka pang karapatan.
Wala pa akong nakikitang singsing sa daliri mo. Ma, awat ni Crisanto. Tama na yan. Manahimik ka! Bulyaw ng ina sa kanya. Kakatanggal ko lang ng isang linta sa leeg mo. Tapos may dinala ka na namang bago. At mukhang mas matalim pa ang mga ngipin nito. Namula sa galit si Chantal. Naririnig ko ang lahat ng iyan. Ganyan pala ang turing niyo sa akin. Tiningnan sila ni Mayumi at biglang napagtanto. Magkasabwat sila kanina. Ngunit ngayon ay pinag-aagawan na ng biyenan at ni Chantal ang bahay para sa kani-kanilang interes. Naiipit si Crisanto sa gitna nila na parang butong pinag-aagawan ng dalawang aso, at ang bitak na ito ay maaari niyang gamitin. O sige, tama na. Hindi tayo magtatalo sa harap ng ibang tao. Huminga ng malalim ang biyenan at masamang tumingin sa tumahimik na manugang. Crisanto, isama mo na ang assistant mo at umalis na kayo. At ikaw, bumaling siya kay Mayumi, mag-impake ka na, tumatakbo ang oras. Sa wakas ay umalis silang tatlo, patuloy pa ring nagtatalo sa hagdan. Naiwang mag-isa si Mayumi. Inikot niya ang mga kwarto. Tila nasa tamang pwesto ang lahat, ngunit pakiramdam niya ay banyaga ang bawat sulok. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kwarto ay nakapatong ang cellphone ni Crisanto. Naiwan niya ito sa pagmamadali. Umilaw ang screen. May pumasok na mensahe. Hindi sana ito titingnan ni Mayumi, ayaw niya talagang tingnan, ngunit nakaharap ang umiilaw na screen sa kanya. Mahal, ang sama ng ugali ng nanay mo. Muntik na niya akong ipahiya. Nangako ka na bago tayo ikasal. Malinis na ang mga papeles ng bahay. Ayusin mo na yan. Sawa na akong maghintay. Ang pangalan ng nagpadala ay Chantal Ahente. Ngumisi si Mayumi. Ahente, ganoon pala siya nakasave sa telepono. Ang galing ng palusot. Binuksan niya ang aparador. Sa kabilang estante, sa likod ng mga kahon, nakita niya ang isang peach na damit pantulog na muntik nang mahawi ni Chantal kanina nang buksan nito ang pinto, at isang bote ng pabango. Ang parehong matapang na pabangong na amoy niya ng ilang beses sa jacket ng asawa at inakala niyang amoy lang sa elevator, sa jeep o kung saan man. Muling umilaw ang telepono at sabihin mo sa nanay mong huwag makialam. Magiging bahay ko ito, hindi kanya. Kailangang malinis bago ang kasal. Ayusin mo yan. Binasa itong muli ni Mayumi. Magpapakasal na si Crisanto at kailangan daw maging malinis ang estado ng bahay. Ano ang ibig sabihin yon? Ibinaba ni Mayumi ang telepono kung saan mismo ito nakapatong, nakaharap ang screen pa itaas. Bumaliktad ang sikmura niya. Hindi nawala ang takot, ngunit napalitan ito ng ibang emosyon. Galit, malamig, at tahimik. Kinaumagahan, bumalik si Crisanto para kunin ang telepono. Nilagpasan siya at hinablot ang gadget mula sa mesa. Naiwan ko, bulong niya. Nangyayari talaga yan. Pantay ang boses na sagot ni Mayumi. Gusto mo ng kape? Tiningnan siya ng lalaki ng may paghihinala. Masyado siyang kalmado. Bakit ang bait mo yata ngayon? Ano pang silbi ng pakikipag-away? Nakapagdesisyon ka na. Tinatanggap ko na. Nagkibit balikat siya. 1 linggo. Sige, 1 linggo. Mag-iimpake ako. Nataranta si Crisanto ng ilang sandali. Inasahan niya ang pag-iyak, pagsigaw, at pagbasag ng mga pinggan. Ngunit heto at ipinagtitimpla siya nito ng kape. Mabuti naman kung ganoon. Nag-aalangang sabi niya. Usapang matanda. Usapang matanda. Inilapag ni Mayumi ang tasa sa harap niya. Sabihin mo lang kung saan ako pupunta. Wala na akong ibang matutuluyan bukod dito. Problema mo na yan. Putol niya. Nanumbalik ang kanyang kumpiyansa. Bumalik ka sa nanay mo. Isang maliit na kwarto lang ang inuupahan ni Mama. At halos hindi na nga siya magkasya roon. Hindi ko yon problema. Inubos niya ang kape, nagbihis, at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Mayumi hanggang sa pinto. Hindi pa lumilipas ang 1 oras nang muling tumunog ang kandado. Ang biyenan na naman, walang pasabi. Naglalakad muli ng nakasapatos sa sahig. Ano? Nag-iimpake ka na ba? Inikot nito ang bahay. Sumisilip sa mga aparador na parang nag-iinspeksyon. O baka, nakaupo ka lang dyan at nagpapatamis ng laway. Naghahanda na po, Ginang Rosalinda. May oras pa naman. Anong may oras pa? Umirap ang biyenan. Nandito ako para bantayan ka, baka may tangayin kang gamit na hindi sa iyo. Alam ko ang mga galawan ng mga tulad nyo. Natigilan si Mayumi. Ano pong ibig ninyong sabihin na hindi sa akin? Ayon mismo. Binuksan ng biyenan ang estante sa sala at idinaan ng daliri sa mga salamin. May mamahaling kristal na set dito. Nasaan na? Nasa kusina po ang set.
sa itaas na cabinet kung saan laging nakatago. Hindi ako nakakasiguro, nanliit ang mga mata ng biyenan. Pati ang mga gintong hikaw na ibinigay ko sa iyo noong kasal nyo, sigurado akong naibenta mo na rin. Wala po kayong ibinigay na kahit ano noong kasal namin, mahinang sagot ni Mayumi. Sabi nyo nga po sa akin noong kasal, hindi ako nababagay sa anak ninyo. Huwag kang gawa-gawa ng kwento, tumaas ang boses ng biyenan. Nagbigay ako, at ngayon ay nawawala na. Ninakaw mo. Naintindihan ni Mayumi kung saan patungo ang lahat, hindi lang basta naghahanap ng gulo ang biyenan. Gumagawa ito ng kwento, naghahanda ng ebidensya. Ang manugang ay magnanakaw ng mga pag-aari ng pamilya para may ipanlaban sila. Ginang Rosalinda, wala po akong kinuha. Ni Kristal, o hikaw na hindi naman nag-exist. Ah, hindi nag-exist? Inilabas ng biyenan ang cellphone at biglang nagsimulang kumuha ng video. Nakatutok ang kamera sa mukha ni Mayumi. Ulitin mo nga, sabihin mo sa camera na malinis ang konsensya mo. Tapos tingnan natin kung saan pupunta ang mga gamit. Ilayo nyo nga iyang telepono. Tumalikod si Mayumi. Hindi ako makikipag-usap sa inyo ng ganyan. Nagtatago ka? Sinundan siya ng biyenan gamit ang kamera. Marumi kasi ang konsensya. Para makita ng mga tao kung anong klasing babae ka. Tama na. Hindi nakapagpigil si Mayumi. Tantanan nyo na ako sa kamera nyo. Nakakasawa na. Ayan! Nakuha ko na lahat. Nasisiyahang ibinaba ng biyenan ng telepono. Ang lakas mong sumigaw. Para kang baliw. Ipapakita ito ni Crisanto kung kani-kanino na ikaw ay wala sa katinoan at tama lang na palayasin ka sa pamamahay. Iyon pala iyon. Ganito pala ang kanilang plano. Hindi sila bobo, kundi may mga nakalkulang hakbang. Pinuprovoke siya, vinivideohan, inaalis sa konteksto ang sitwasyon. Nangangalap ng ebidensya na si Mayumi ay isang histerikal at magnanakaw upang magamit sa tamang panahon. Pilit na kinalma ni Mayumi ang sarili at pinanatiling pantay ang boses. Videohan nyo kahit anong gusto nyo. Pero naroroon pa rin ang set. Ang mga hikaw nyo ay hindi kailanman nag-exist. At wala akong ilalabas na kahit anong gamit ng ibang tao mula sa bahay na ito. At alam nyo iyan ng lubos. Sumimangot ang biyenan. Nakakainis para sa kanya ang pagiging kalmado ng manugang. Aba, nagmamarunong na ah. Dati tikom lang ang bibig mo. Sinong nagturo sa iyo? Wala. Napagod na lang po akong matakot. Sige, matakot ka man o hindi. Pagkalipas ng 1 linggo, nasa kalye ka na. Naglakad ang biyenan patungo sa pinto ngunit lumingon. At tandaan mo, kung magmamatigas ka, aalis kang walang-wala. Pero kung magiging masunurin ka, baka sakaling bigyan ka pa namin ng 50,000. Kasya na yun pang upa ng kwarto kahit saan. Magpasalamat ka na lang. Sumara ang pinto. Naiwang nakatayo si Mayumi sa gitna ng sala, mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya. Ma, pinapalayas ako ni Crisanto. Maghihiwalay na kami. May iba na siya, tapos pinagbibintangan pa ako ng biyenan ko na magnanakaw. Ay nako anak, napabuntong hininga ang ina sa kabilang linya. Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Masyado mong tinaasan ng lipad mo. Galing sila sa pamilyang mayaman. Sino ka ba? Sana nagtiis ka na lang. Ma, itatapon nila ako sa kalye. Huwag kang pupunta rito sa akin. 1 kwarto lang din ang inuupahan ko. Hirap na nga akong kumilos mag-isa rito. Baka pwede pa kayong magkabate? Humingi ka na ng tawad sa biyenan mo. Huhupa rin ang galit noon. Dahan-dahang ibinaba ni Mayumi ang telepono. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi pumanig sa kanya. Pinapayuhan pa siyang magtiis at humingi ng tawad. Talagang nag-iisa na lang siya. At sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang araw, luminaw sa kanya ang isang katotohanan. Kung hindi niya ililigtas ang sarili, walang sino man ang magliligtas sa kanya. Umupo siya sa mesa at nagsimulang mag-isip, tunay at malalim na pag-iisip. Sa unang pagkakataon sa loob ng nakalipas na 24 na oras. Anong mga papeles ang dadalhin ng tao bukas? Bakit kailangang madaliin bago mag-Biyernes? Bakit umiwas ng tingin ng biyenan nang sabihin nitong mga karaniwang papeles para sa annulment? Ang annulment ay inaayos sa husgado. Hindi kailangan ng isang tao na pumunta sa bahay nang may dalang papeles para rito. Ngunit para sa transaksyon ng mga ari-arian, oo, kailangan. Tumayo si Mayumi at lumapit sa lumang cabinet sa sala. Doon, sa ibabang drawer, iniutos ng biyenan na itago niya ang isang folder ilang taon na ang nakararaan. Itago mo yan, Ineng. Wala na akong mapaglagyan, sabi noon ng biyenan. Hindi na ito inusisa pa ni Mayumi at inilagay na lamang doon at nakalimutan.
Nakakandado na ang drawer, kahit dati ay hindi naman. Hinila niya ito, siguradong nakakandado. May naglagay ng susian. Kumuha si Mayumi ng hairpin. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nagawa niya itong buksan. Isang mumurahing kandado lamang iyon. Tumunog ito. Sa loob ng drawer ay naroroon ang parehong brown na envelope, maalikabok at may tali. Kinalag ni Mayumi ang tali at binuksan ito sa sahig. Ang unang nakita niya ay isang titulo ng bahay. Hindi para sa kasalukuyan nilang tinitirhan, kundi sa isa pang bahay, isang townhouse sa Antipolo. Bahay iyon ng lola ni Crisanto, ayon sa nabanggit nila noon sa kanya. Pinasadahan ni Mayumi ng tingin ang mga linya at natigilan. Sa bahaging pangalan ng may-ari, nakasulat ang kanyang pangalan, ang buo niyang pangalan, ang kanyang apelyido, at ang impormasyon ng kanyang ID. 3 beses niya itong binasa. Siya ang may-ari. 6 na taon na siyang may-ari. Napaupo si Mayumi sa sahig, hindi makapaniwala. Bahagya niyang naaalala ang araw na iyon. 6 na taon na ang nakararaan. Dinala siya ng biyenan sa isang notaryo publiko. Pirmahan mo ito at iyan, ining. Formalidad lang ito, para makatipid tayo sa buwis. Negosyo ng pamilya. Pumirma naman si Mayumi nang hindi nagbabasa. Nagtiwala siya. Sabi ng biyenan noon, ipapangalan lang sa manugang ang bahay para sa buwis, pero ang pamilya pa rin ang titira roon. Ngunit sa mga papeles, ang bahay na iyon ay buong-buong pag-aari niya. Nagpatuloy siya sa paghahalongkat. Sa ilalim ng titulo ay naroon ang mga bagong resibo ng kuryente at tubig, at lahat ay nakapangalan sa kanya. May nagbabayad ng tapat sa mga bayarin sa bahay kung saan siya ang may-ari, pero hindi niya man lang alam na sa kanya iyon. At sa pinakailalim ng envelope, may isang nakatiklop na papel, isang draft na isinulat gamit ang kamay ng kanyang biyenan, deed of donation. Idodonate ni Mayumi ang bahay kay Crisanto. Dapat maayos bago mag-Biyernes. Dadating ang abogado. Ito na. Ito pala ang ibig sabihin ng taong may dalang papeles. Hindi sila nagdadala ng papeles para sa annulment. Nagdadala sila ng deed of donation upang ipamigay niya sa sarili niyang mga kamay ang bahay na ayon sa batas ay kanya. At pagkatapos, kapag wala na siyang bahay at karapatan, itatapon na siya sa kalye. Nakaupo si Mayumi sa sahig habang mahigpit na hawak ang papel. At sa unang pagkakataon sa mga lumipas na araw, naging malinaw ang lahat, imbes na nakakatakot. Hindi nila siya maaaring palayasin ng ganoon-ganoon na lamang. Dahil ang townhouse sa Antipolo ay nakapangalan sa kanya, at para mabawi iyon, kailangan nila ang kanyang voluntaryong pirma. Ibig sabihin, ang lahat ng pagmamadaling ito, ang buong dramang may 1 linggong palugit at pag-eempake, ay para takutin siya, lituhin, at pilitin siyang pumirma ng hindi nagbabasa, gaya noong 6 na taon na ang nakararaan. Kinuhaan ng litrato ni Mayumi ang lahat, ang titulo ng lupa, mga resibo, at ang draft ng deed of donation. Bawat papel, magkakahiwalay at malinaw, upang mabasa ang mga letra. Ibinalik niya ang lahat sa envelope, itinali ito, ibinalik sa drawer at muling kinandado gamit ang hairpin upang magmukhang hindi nagalaw. Saka lamang niya tinawagan ang kanyang kaibigan. Lorena, kumusta? Nagtatrabaho ka bilang ahente ng real estate, hindi ba? Kailangan ko agad ng taong nakakaintindi sa proseso ng ari-arian. Bakit, Mayumi? Ang kaba ng boses mo. Kikipaghiwalay sa akin ang asawa ko sa loob ng 1 linggo at gusto nilang ibigay ko sa kanila ang isang bahay na sa pangalan ko pala nakarehistro. Huminga ng malalim si Mayumi. Turuan mo ako kung ano ang dapat kong gawin. Dumating si Lorena pagkaraan ng 1 oras. Ipinakita ni Mayumi sa kanya ang mga litrato. Pinasadahan ni Lorena ang mga larawan sa kanyang telepono at unti-unting tumaas ang kanyang kilay. O sige Mayumi, naiintindihan mo ba na bahay mo ito? Buong buo. Walang karapatan si Crisanto o ang nanay niya rito. Ikaw ang may-ari, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. 6 na taon na ang nakalipas noong ipinangalan nila iyon sa akin. Alam mo ba kung bakit? Sabi ng biyenan ko para raw sa buwis. Ngumisi si Lorena. Sus, buwis. Makinig ka. Ginagawa lang iyan ng mga tao kapag gusto nilang magtago ng ari-arian. Wala ba bang negosyo ang biyenan mo noon na nalugi? Natigilan si Mayumi. Mayroon siyang patahian at butik, mga 6 o 7 taon na ang nakalipas. Nagsara iyon dahil nalugi. Nagka-iskandalo pa nga dahil may mga tumatawag na kasosyo niya at naniningil ng utang. Hinampas ni Lorena ang kanyang tuhod. Tumpak, inilipat niya sa pangalan mo ang bahay para hindi iyon makuha ng mga pinagkakautangan niya. Sa manugang ang pinakamalinis na opsyon.
walang kaduda-duda sa isang manugang. Ngayon, tapos na ang usapan sa utang. Magpapakasal muli si Crisanto at gusto nilang mabawi ang bahay ng tahimik sa pamamagitan ng deed of donation dahil wala silang makukuha kung idadaan nila sa korte. Ang bahay na ito ay asuluto na sa iyo. Naintindihan ko na, mahinang sabi ni Mayumi. Kaya pala ganito na lang ang pag-ipit nila sa akin. Kaya may isang linggong palugit para dahil sa kaba ay mapapirma ako agad. Nakukuha mo? Seryosong tiningnan siya ni Lorena. Mayumi, may townhouse ka sa Antipolo. Hindi lang iyan isang bag ng mga lumang damit. Ito ang magiging buhay mo pagkatapos ng hiwalayan. Huwag mong ibigay. Naintindihan na niya. Lubos na niyang naiintindihan ngayon. Pwede mo ba akong ikuha ng opisyal na kopya sa Registry of Deeds? Yung bago, para may hawak akong pisikal na dokumentong nagpapatunay na ako ang may-ari. Kukunin ko ngayong araw, bukas andito na. Ibinulsa ni Lorena ang kanyang telepono at tiningnan ang kaibigan. Mayumi, makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Wala talaga. Kahit isaksak pa nila sa mukha mo ang papel at sigawan ka. Kahit sabihin pa nilang para lang ito sa annulment, basahin mo ang bawat linya. Maliwanag? Maliwanag. Ibinaba ni Lorena ang boses niya. Dahil masyado silang nagmamadali, asahan mo nang magkakaroon ng malaking gulo. Mapanlin lang ang biyenan mo. Baka magdala ng mga saksi o may iba pang pakulo. Kailangan mo ng ebidensya na sa iyo ang bahay at pinipilit ka nilang pumirma. Una, ang mga papeles. Pangalawa, maganda sana kung mai-record mo ang buong palabas nila. May voice recorder ka ba? Naalala ni Mayumi ang lumang recorder noong estudyante pa siya sa loob ng drawer. Hahanapin ko. Hanapin mo. Itago mo at ion bago pa sila dumating. Hayaan mong sila na mismo ang magbunyag ng mga sikreto nila. Ngumisi si Lorena. Ang mga katulad ng biyenan mo ay laging sobrang kumpiyansa. Akala niya ay panalo na siya, kaya madulas ang dila niyan. Doon mo siya huhulihin. Dahan-dahang tumango si Mayumi. Nabubuo na ang plano. Salamat Lorena. Akala ko talaga, nag-iisa na lang ako. Huwag kang mag-alala. Pinisil ng kaibigan ang balikat niya. Tama na ang pagiging biktima. Hindi ka isang kaawa-awang nakikitira lang. Ikaw ang may-ari ng bahay. Umarte ka nang naaayon. Hinatid ni Mayumi ang kaibigan sa labas at bumalik sa walang lamang bahay. Ngunit ngayon, tinitingnan na niya ang lahat sa ibang pananaw. Sige, dalhin nila ang kanilang deed of donation. Hayaan mong dumating ang tao nila. Tumunog ang telepono, mensahe mula kay Crisanto. Bukas ng 7:00 ng gabi, darating ang espesyalista para sa mga papeles. Maghintay ka sa bahay, magsuot ka ng maayos. Pupunta rin si Mama. Nag-type ng sagot si Mayumi. Kalmado at maikli. Sige, maghihintay ako. Maghahanda ako. Ibinaba niya ang telepono at ngumiti. Maghahanda. Maghahanda talaga siya ng matindi. Kinabukasan, buong araw na nag-impake si Mayumi. Pero hindi ng mga damit. Nagpa-print siya ng mga kopya ng mga dokumento. Nagpagawa kay Lorena ng bagong sipi mula sa Registry of Deeds. Inihatid iyon ng kaibigan bandang tanghali. Isang opisyal na dokumento na may selyo kung saan nakasulat sa itim at puti na ang may-ari ng townhouse sa Antipolo ay si Mayumi. Gumawa siya ng 3 kopya ng lahat. Itinago ang isa sa kapitbahay, ang isa ay kay Lorena, at ang isa ay inilagay sa sariling bag na palagi niyang katabi. Tumawag sa hapon si Crisanto, sinisiguradong hindi siya tumakas. Nasa bahay? Nasa bahay? Kalmadong sagot ni Mayumi. Naghahanda para mamayang gabi, gaya ng sabi mo. Mabuti naman, bakas ang kasiyahan sa boses nito. Naintindihan mo rin sa wakas. Huwag mo nang patagalin. Pumirma ka na para makapaghiwalay tayo ng maayos. Siguradong maghihiwalay tayo, sabi ni Mayumi bago ibinaba ang linya. Masyado siyang nakasiguro na sumuko na si Mayumi. At ang labis na kumpiyansang ito ang gagamitin niya. Hayaan mong dumating silang kampante. Hayaan nilang isipin na magdadala sila ng papel sa isang masunurin at durog na babae. At inilabas din niya ang kanyang lumang voice recorder. Siniguro niyang gumagana ito ng malinaw. Ipinatong niya ito sa estante sa sala, nakatago sa likod ng isang nakakwadradong litrato. Nakatutok ang mikropono sa mismong kwarto. Hayaan silang magsalita. Hayaan ang biyenan na tawagin ulit siyang ineng at ipaliwanag kung bakit siya dapat itapon sa kalye. Hayaan mong sabihin ni Crisanto na pabigat siya. Pagsapit ng 7:00, nag-ayos talaga siya. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Isang formal na itim na bestida, maayos na buhok, mukhang kalmado at buo ang loob. Naunang dumating ang biyenan. Tulad ng dati,
gamit ang sariling susi. Walang katok-katok. Aba, tignan mo nga naman. Nagbihis ka pa. Komento ni Ginang Rosalinda habang tinitingnan ang manugang mula ulo hanggang paa. Sa wakas, natauhan ka rin. Tama iyan. Harapin mo ang bisita ng maayos nang hindi tayo napapahiya. Sinusubukan ko po. Pantay na sagot ni Mayumi. Kape? O sige, siguraduhin mo lang na matino ang timpla mo ngayon. Hindi katulad ng dati. Nagpunta si Mayumi sa kusina. Umupo ang biyenan Cecilia sa sala na parang donya. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Crisanto at kasama niya si Chantal. Ang batang babae ay nakasuot muli ng peach, hindi na pambahay kundi isang bestida na kasing kulay nito, iyong parehong matapang na pabango. Chantal, magpakilala ka. Hindi man lang nahiya si Crisanto. Ito si Chantal. Siya ang tutulong sa pag-aasikaso ng papeles. Ahente siya. Tumango si Mayumi at inilapag ang tasa sa harap ng biyenan. Alam ko po, tuloy kayo Chantal. Isabit mo na ang gamit mo sa aparador. Bagaman, mukhang alam mo na kung nasaan ang aparador natin. Natigilan si Chantal. Napatikhim si Crisanto. Nanlisik ang mga mata ng biyenan sa anak. Mayumi, huwag ka nang magsimula. Palatak ni Crisanto. Hindi ako nagsisimula. Nagiging magiliw lang akong host. Naupo si Mayumi sa silyang kaharap nila. Kaya, nasaan na ang inyong espesyalista para sa mga papeles? Darating na iyon, ungol ni Crisanto. Na-traffic lang. Binalot ng katahimikan ng silid. Naiilang na naupo si Chantal sa dulo ng sofa, malayo-layo sa biyenan. Humigop ng kape si Ginang Rosalinda at pinagmasdan ang manugang ng may pagdududa. May hindi siya gusto sa labis na pagiging kalmado nito. Bakit masyado kang tahimik? Hindi niya napigilang itanong. Kahapon lang ay nagmamatigas ka pa, tapos ngayon ang bait-bait mo. Napag-isipan ko po ang mga sinabi ninyo. Ipinatong ni Mayumi ang mga kamay sa kandungan. Gusto niyo naman ng kabutihan para sa akin. Kayo na mismo ang nagsabi. Kaya naisip ko, bakit pa ako makikipagtalo? Lalo pang nanliit ang mga mata ng biyenan. Tumunog ang doorbell. Agad na tumayo si Crisanto. Pinapasok ang isang lalaking nasa 50 taong gulang na may bitbit na leather briefcase. Tuyo at formal siyang bumate. Ati, di mayuga, nag-aayos ng dokumento, pagpapakilala nito. Deed of donation daw. Handa na ba? Handa na. Mabilis na sagot ni Crisanto. Upo po kayo. Mayumi, halika rito sa mesa. Binuksan ni Atuni. Di mayuga ang kanyang briefcase, inilabas ang mga formularyo at inilapag ang ballpen sa mesa. Kung gayon, ang magbibigay ay si Mayumi, ang tatanggap ay si Crisanto. Ang ari-arian, townhouse sa Antipolo. Tama? Tama, sagot ng biyenan para sa kanya. Iniusog ni Atty. Di mayuga ang papel papunta kay Mayumi. Pakibasa at pumirma rito. At dito, kinuha ni Mayumi ang formularyo, kalmado, hindi nagmamadali, at binasa ito mula sa unang linya hanggang sa huli. Naging tahimik sa loob ng kwarto. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nang matapos niya itong basahin, ibinaba niya ang formularyo sa mesa at hindi kinuha ang ballpen. May problema ba? Kinabahang tanong ni Ati. Di mayuga. Wala naman, sabi ni Mayumi. Gusto ko lang munang linawin ang ilang bagay bago ako pumirma. Bilisan mo na nga, inis na sabi ni Crisanto. Abalang tao si attorney, hindi iyan maghihintay. Kunin mo na ang ballpen. 2 minuto lang iyan. 2 minuto, pag-uulit ni Mayumi, habang nakatingin sa papel. Bakit ba masyadong nagmamadali, Crisanto? Saan ba tayo papunta? Walang nagmamadali, sabat ng biyenan. Pero bakas ang tensyon sa boses nito. Busy lang itong tao. Pumirma ka na. Paano kung gusto ko munang kumonsulta sa isang abogado? Nag-angat ng tingin si Mayumi. Bago ako mamigay ng kung ano, biglang nanlamig ang hangin sa silid. Anong abogado? Biglang napasulong ang biyenan. Huwag kang gawa-gawa ng kwento, malinis ang lahat dito. Si Atin Di Mayuga ay subok na. Subok na ninyo. Kalmadong pagwawasto ni Mayumi. Hinampas ni Crisanto ang mesa. Tama na ang drama. Nangako kang pipirma ng maayos. Sabi ko na nga ba ma? Mag-iinarte na naman ito. O sige, mag-iinarte ako. Pagsang-ayon ni Mayumi. Pero may ilang tanong muna ako. Ngayong kumpleto na tayo, at dahil negosyo naman ito ng pamilya, napakilos si Ati. Di mayuga sa kanyang kinauupuan, napatingin sa kanyang relo. Palipat-lipat ang tingin ni Chantal mula sa isa patungo sa isa. Pakiramdam niya ay may hindi tamang nangyayari. Lumingon si Mayumi sa biyenan. Ginang Rosalinda, ipaalala niyo nga sa akin, 6 na taon na ang nakalipas nang dalhin niyo ako sa notaryo, sabi niyo,
Ipapangalan sa akin ang bahay para sa buwis. Tama ba? Napanigas ang biyenan. Oo, para sa buwis. Oh, tapos? At bakit sa akin? Patuloy ni Mayumi. Pwede niyo namang ipangalan kay Crisanto? Anak niyo siya. Bakit sa manugang pa? Ibinuka ng biyenan ang bibig, itinikom, at nagpalipat-lipat ang paningin. Ano, mas madali iyon. Ganoon ang lumabas sa papel. Mas madali, tumango si Mayumi. Hindi ba dahil nalugi ang patahian niyo noon at hinahabol kayo ng mga kasosyo niyo para sa utang? Kaya kailangan ninyong itago ang bahay para hindi nila makuha? Kaya ipinangalan sa manugang? Ang pinakamalinis na opsyon? Walang kaduda-duda sa manugang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Napaatras ang biyenan, naitulak ang tasa kaya natapon ang kape. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong mga utang? Anong kasosyo? Heto po. Binuksan ni Mayumi ang kanyang bag at inilabas ang envelope na naglalaman ng mga kopya. Kalmado niyang inilapag pa isa-isa ang mga papeles sa mesa sa harap ng abogado. Titulo ng bahay. May-ari? Ako. Bagong kopya mula sa Registry of Deeds. May selyo pa ngayong araw. May-ari, ako pa rin. At heto ang pinakamaganda, binuklat niya ang huling pahina. Ang draft. Sulat kamay ninyo mismo, Ginang Rosalinda. Deed of donation. Idodonate ni Mayumi ang bahay kay Crisanto bago mag-Biyernes. Kamay niyo ang sumulat. Gusto niyo? Ikumpara natin sa anumang sulat ninyo. Kinuha ni Atty. Di mayuga ang dokumento, tiningnan ng mabuti, at kumunot ang noo. Teka, nakasulat dito na nag-iisang may-ari ang babaeng ito. Tumingin siya kay Crisanto. Ang sabi niyo sa akin, pag-aari ito ng pamilya at isusuko lang ng asawa ang kanyang parte. Pero ang totoo ay sa kanya buong-buo ang bahay na ito. Wala kayong kinalaman dito. Ano? Kami, namula si Crisanto. Pansamantala lang na ipinangalan iyan sa kanya. Pansamantala? Isinara ni Atini. Di mayuga ang kanyang briefcase. Ginoo, gumagawa ako ng papeles. Hindi ako kasabwat sa mga panloloko ninyo. Ang bahay na ito ay buong-buong pag-aari niya at nasa batas. Walang makakapilit sa kanya na ipamigay ito at hindi ako makikisali sa gulong ito. Napabulaslas ang biyenan. Oo, may utang kami noon, meron! Nagsimulang sumigaw ang matanda. Nalugi ang negosyo. Nanggugulo ang mga inutangan. Kaya ipinangalan sa iyo ang bahay para hindi nila makuha. At ngayon, obligasyon mong ibalik ito. Bahay iyan ng pamilya, hindi sa iyo. Sa inyo? Tumayo rin si Mayumi. Pantay ang boses niya pero puno ng diin. Kung gayon, maglabas kayo ng dokumento kung saan nakasulat na kayo, o si Crisanto, o ang lola niya ang may-ari. Sige, maglabas kayo. Maghihintay ako. Nagpalipat-lipat ang tingin ng biyenan sa kwarto at biglang dinampot ang kanyang telepono. May video ako sa iyo! Sigaw nito. Kung paano ka sumigaw, mabaliw, at manakit, makikita ng lahat kung gaano ka kawala sa katinuan. Walang maniniwala sa iyo. Ipakita nyo, kalmadong sagot ni Mayumi. Ipakita nyo ang video kung saan ako sumisigaw dahil panay ang sunod nyo sa akin ng kamera habang pinagbibintangan akong ninakaw ang mga hikaw na hindi naman nag-exist. Ipakita nyo, tapos ididikit ko roon itong opisyal na titulo. At hayaan nating husgahan ng mga tao kung sino talaga ang nambaliw kanino. Ibinaba ng biyenan ang telepono. Ang alas na tinatago-tago niya ay biglang naging walang kwenta. At siya nga pala. Itinuro ni Mayumi ang estante, kung saan tahimik na kumikislap ang pulang ilaw ng voice recorder sa likod ng litrato. Ang buong pag-uusap natin ngayong gabi ay nakarecord mula pa simula. Kung paano kayo umamin tungkol sa utang. Kung paano nasabi ni Crisanto na pansamantala lang ipinangalan, pati na rin ang pananakot mo tungkol sa video. Lahat. Kaya kung may magpapakita ng ebidensya sa kinauukulan, ako iyon. Biglang hinarap ni Crisanto ang ina. Sabi mo planado na ang lahat. Sabi mo pipirma siya ng walang angal. Aba malay ko bang maghahalungkat siya ng mga papeles. Matinis na sigaw ng biyenan. 8 taon siyang walang imik. Nag-alaga ka ng ahas sa dibdib mo. Anak. Sabi ko na nga ba tuso siya? Ako pa ang tuso? Tinitigan siya ni Mayumi sa mga mata. Kayo ang nagpasa ng utang nyo sa akin 6 na taon na ang nakararaan para iligtas ang ari-arian nyo. Ginamit nyo akong panangga. At ngayon, dahil tapos na ang issue at magpapakasal na ang anak nyo, naisipan nyong itapon ang panangga. Ang kaso, Ginang Rosalinda, ang panangga ay naging tunay na may-ari ng bahay. Si Chantal,
na kanina pa nakaupo at tila namutla sa takot, ay biglang nagsalita. Crisanto, sabi mo sa akin may dalawa kang bahay. Nalilipat tayo sa townhouse pagkatapos ng kasal. Tumayo siya. Bahay pala niya iyon. Tapos pati itong tinitirhan niyo ay paghahatian pa yata sa korte. Chantal, tumahimik ka, bulyaw ni Crisanto. Hindi ako tatahimik. Kinuha nito ang kanyang bag. Sabi ng nanay ko, suriin mo muna ang mga ari-arian niya bago ka magpakasal. Tapos isinangkot mo pala ako sa isang kalokohan para nakawin ang bahay ng asawa mo. Maupo ka, maaayos natin ito. Wala tayong aayusin. Humakbang si Chantal patungo sa aparador. Binuksan ito, at hinablot ang kanyang peach na damit pantulog at bote ng pabango. Kukunin ko lang ang akin. Ayusin niyo ang gulo ninyo sa mga bahay niyo. Lumingon siya kay Mayumi. Pasensya na po. Hindi ko alam na ganito pala ang sitwasyon. At lumabas siya, padabog na isinara ang pinto. Akmang hahabulin siya ni Crisanto ngunit natigilan. Na-realize niyang wala na siyang kawala. Inayos ni Atu. Dimayuga ang mga formularyo sa kanyang briefcase at tumayo. Alam niyo ba, aalis na rin ako. Hindi ako nakikibahagi sa ganitong klase ng mga transaksyon. Tumingin siya kay Mayumi. At sa iyo, Ginang, isang payo. Pumunta ka sa sarili mong abogado at ayusin mo ang lahat para wala nang makaagaw sa bahay mo. Kumpleto at legal ang mga papeles mo. Hawakan mong mabuti. Mauuna na ako. Umalis na siya. Naiwan silang tatlo sa loob ng bahay. Mabibigat ang paghinga ng biyenan habang nakahawak sa sandalan ng silya. Nakatayo lang si Crisanto sa gitna ng sala, parang nawala sa sarili. Pinlano mo ang lahat ng ito. Nanggigigil niyang sabi. Sinadya mo. Hindi Crisanto. Umiling si Mayumi. Kayo ang nagplano nito. 8 taon na ang nakararaan noong pinakasalan mo ako hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil sabi ng nanay mo na tahimik lang ako at madaling utusan at kontrolin. 6 na taon na ang nakararaan nang ipangalan ninyo sa akin ang bahay para pagtakpan ang utang nyo. At nitong linggo, noong inisip ninyong takutin ako para pumirma ako ng hindi nagbabasa, inilibot niya ang paningin sa sala. Tahimik na kumikislap ang voice recorder sa likod ng litrato, nire-record ang bawat salita. Pinlano ninyo ang lahat maliban sa isang bagay. Nakalimutan ninyo na ang mga papeles na ginamit ninyo para magtago sa mga pinagkakautangan ay ginawa akong legal na may-ari. Hindi isang pabigat, kundi may-ari. Bumagsak ang biyenan sa silya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita ni Mayumi ang matanda na talunan at litong-lito. Ano na ngayon? Blankong tanong ni Crisanto. Ngayon, kinuha ni Mayumi ang envelope sa mesa at inayos ang mga papeles. Annulment. Gusto mo nang hiwalayan, hindi ba? Makukuha mo. Aalis ako ng kusa sa bahay na ito ngayong araw mismo. Pero ang townhouse sa Antipolo ay mananatili sa akin. Sa akin iyon sa loob ng 6 na taon. Hindi ko lang alam. At ang bahay na ito, ang sasakyan, at lahat ng ipinundar natin sa loob ng 8 taon, paghahatian natin ayon sa batas. Ang kalahati ko, hindi ko idodonate sa iyo, sa nanay mo, o sa asawa mo. Wala kang makukuha, pagpupumilit ng lalaki. Naaayon sa batas ang makukuha ko. Ipapaubaya natin iyan sa mga abogado. Kalmado, walang taning na 1 linggo, at walang pagbabanta ng pagpapalayas. Tiningnan siya ni Mayumi ng walang galit, tanging pagod lang. At habang nangyayari iyon, isipin mo kung ano ang naiwan sa iyo. Hindi mo nakuha ang townhouse sa Antipolo, tumakas ang pakakasalan mo, at napahiya ang nanay mo sa harap ng ibang tao. At lahat ng iyan ay nangyari sa loob lamang ng 1 linggo, ang 1 linggong ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Napaangat ng ulo ang biyenan. Ineng, pwede naman nating pag-usapan ito. Hindi niyo na ako ineng, Ginang Rosalinda. Kinuha ni Mayumi ang kanyang bag at ang envelope, at isinuot ang jacket. 8 taon akong naging uto-uto. Tama na. Binuksan niya ang pinto at lumingon sa pintuan. Naiwan si Crisanto at ang kanyang ina sa sala. Sa bahay na pinag-aagawan nila nang wala siya. Ngunit ngayon ay nauwi silang walang-wala sa lahat ng mga tusong binalak nila. Salamat sa bahay, kalmadong sabi ni Mayumi. Hindi ko inakalang ang katusuhan ninyo pa pala ang magliligtas sa akin. Paalam, at lumabas siya, tahimik na isinara ang pinto. Bitbit niya sa kanyang mga kamay ang brown envelope na kahapon lang ay inaalikabok sa ilalim ng lumang drawer. Ngunit ngayon ay naging mas mahalaga kaysa sa lahat ng kasinungalingan nila.